Okay, salamat po, Pastor. At magandang hapon po sa bawat isa. Salamat po sa muli pagkakalob ng pribileyo para maging isa sa mga speakers sa symposium. Actually, I received a private message from Pastor Edwin Tan about the symposium. Kaya sabi ko sa kanya, aatin ako, I will make a way na maka-attend dahil yung prayer meeting po namin ngayon Nag-move po kami, tsaka birthday ko po ngayon Kaya may pansit Salamat sa naganda. Tapos sabi niya, atin talaga ako ngayon kahit hindi po ako speaker. Pero sabi niya, pwede bang mag-share ka tungkol sa biblical conviction. So it's always an honor and privilege to be given the opportunity to minister the Word of God. Kaya sabi ko, sige ba, Pastor, pag-aralan ko. Yung pala, mahirap pala ito. Hindi pala ganun kadali. At naalala niyo po sa Bible School, sa hermeneutics natin, at yung iba siguro nagtuturo pa ng hermeneutics, na aside from context rule, di ba, sa hermeneutics, dahil hindi tayo binigyan ng Panginoon ng liberty na interpret na lang yung Bible sa gusto nating paraan, o gamitin yung salita ng Diyos sa kung ano yung ating gustong maging paggamit dito. Merong original recipient dito at yung intended message ay para sa kanila. At sa ganung paraan ay nandoon yung talagang angkop na interpretasyon ng Bible. At hindi rin natin ginagamit na jumping board lang ang verse ng Bible, kuha tayong talata, tapos kung saan-saan na tayo pupunta. Pero isa pang pinaka-importante rin yan yung usage of the word. Diba? Usage of the word. Kasi may mga words na iba-ibang meaning. Halimbawa, yung trunk. Pag pinag-usapan natin yung trunk, ano ba yung tinutukoy? Depende sa gamit. Meron tinatawag na trunk ng elepante. May trunk ng puno. Diba? Merong tinatawag na swimming trunk. At meron din pong tinatawag na trunk ng sasakyan. So it depends on the usage. Ganun din po ito pa lang sa itang conviction. No, hindi lang isa ang gamit dito. Isa dyan sa popular na, I believe, alam ng bawat isa sa atin, ay yung ikaw ay nahatulan. You're a convicted criminal, merong conviction sa kaso mo. Isa yung sa kahulugan. Pangalawa, yung convicting word of the Holy Spirit. Of course, no? Yung pag-uusig ng Holy Spirit at pagsumbat sa atin as we listen to the preaching of God's Word at yung sinusumbatan tayo sa ating kasalanan. But ito pong word na conviction, and I believe, hindi ko na masyadong naas yung detalye kay Pastor, pero I believe, ang nais niyang tukuyin, at gaya yung nakalagay doon po sa unang poster ng symposium, ay yung definition of biblical conviction. So first of all, sa pag-research ko po, yung pong word na conviction, na nakapalo po dito sa ating topic, it refers to the state of being convinced and confident that something is true. So it means a firmly held opinion or belief. Bagamat ito po ay isang basic definition from dictionary, ang biblical context po ng conviction is more weighty actually in its definition. Now, one of the definitions na nakuha ko po ay it is a firmly held beliefs derived from and based on a commitment to the Scripture or the Bible. Batay sa Bible na conviction. Kaya mahigpit na pinanghahawakan at pinaninindigang pananampalataya ayon sa Biblia. Dahil ang Biblia bilang salita ng Diyos, tayong mga Baptist, kinikilala natin ito to be the absolute index not only for the whole of our lives, but even to the ministry that the Lord entrusted to us. No, sa faith and practice, yan po yung absolute authority. Yan po, kaya meron pong, sabi natin, sola is scriptura. The word alone is our rule of faith and practice. At hindi lang po yan pananampalataya ng mga unang panahon, nananatili po yan sa ating pananampalataya, especially bilang mga Baptist. Biblical convictions are the doctrines held to be right or true by the church throughout the centuries.
So hindi po natin pinag-usapan lang dito yung ano yung pananampalataya ngayon, kundi pananampalatayang pinangahawakan ng Iglesia ng Panginoon, ng mga mananampalataya at pinapangaral ng mga ngaral pasimula pa sa pagtatatag ng Panginoon ng kanyang Iglesia. Ito po yung pinag-uusapan nating biblical convictions. And yet, the best definition, medyo mabigat, ay ang nais ko ring isa sa ating pag-ukulan ng atensyon sa may ilang minutong pinagkaloob sa atin. At ito yon. Yung biblical conviction is something for which one would be prepared to die. Huh? It is something that one would be prepared to die. And we have many biblical examples also regarding this, no? Alam natin yung magkakaibigan si Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel, kung paano sila po, di ba, dila ng bihag sa Babylon, and there in Babylon, they were trapped. Wala silang magawa. They cannot worship God sa temple. And yung Babylonian government, under the guidance of Satan, tried to change everything sa kanila. Pinalitan yung kanilang lugar, pinalitan yung kanilang pangalan, and they even tried na palitan yung kanilang diet. But we know, sabi ng Daniel chapter number 1, patungkol kay Daniel, he purposed in his heart not to defile himself doon sa pagkain na kahit napakasarap na inihain pagkain po ng hari. At may panibago pang sitwasyon kung saan siya ay tempted din, na pinagbawal yung mag-pray, pero alam natin yung istorya, di na mahirap ipaliwanag itong bagay na ito. Pinakita niya pa rin ang kanyang paninindigan sa pananalangin. At siyempre kasama yung kanyang mga kaibigan, kung saan ay nagpatayo ng imahin ng rebulto si Nebuchadnezzar at sa pagbubuyo ng mga officers ng kanyang government ay nagtakda ng batas na kung saan ay pag narinig po ang isang tugtog, hindi po yung tugtog kanina at hindi po yung kanta kanina. Pag narinig ang mga tugtugin ay they are required to bow down before these idols. Pero hindi po yumukod, no? Hindi sumamba yung magkakaibigan. At sila po ay dinakip. And they were actually given the chance. Na, pag pinag-aralan po natin takbo ng usapan nila, binibigyan pa sila pagkakataon ni Nebuchadnezzar. O siguro nahihiya kayo, nag-aalangan kayo dahil maraming mga tao, dito na lang. At posibleng sinabi pa nga, kung nahihiya kayong dalawang tuhod ang iluhod, kahit isa na lang. Pero ang sabi po ng Bible, hindi na magiging, wala nang pagtatalo pa. Hindi na kailangan pahabain pa ang oras. Okay? Dahil hindi sila yuyukod sa larawan at sa rebulto at sa ano pa mang Diyos-Diyosan. Yun ang kanilang naging conviction. Yung kanilang naging paninindigan. At sabi pa nga nila, kung ililigtas kami ng Panginoon, pero hindi man kami iligtas ng Panginoon, kami ay hindi pa rin sasaba. At ang lahat ng itong conviction na ito ay naglagay sa kanila sa bingit ng kamatayan. No? Sa bingit ng leon para kay Daniel at hurnong apoy para sa tatlong magkakaibigan. These are but some of the biblical examples of biblical conviction. Yung willing and prepared to die for what they believe. Hindi ito dahil hindi nila gusto yung pagkain, hindi dahil trip lang nila. Ang dahilan kung bakit sila sumalunga sa anumang tinakdang batas at utos ng pamahalaan na yon ay dahil yun ay laban at labag sa utos ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. At maging sa bagong tipan, isa sa pinakamagandang halimbawa natin yan ay pagkatapos dakpin ng mga apostol at bugbugin. At nang sila ay binigyan din ng pagkakataon para makalabas, ay pinagbawalan sila upang mangaral uli patungkol sa Panginoong Kristo. And yet, popular sa atin yung kanilang naging kasagutan, we ought to obey God rather than man. And this is what we call biblical conviction. Yung mahigpit, matibay na panghawak at paninindigan sa pananampalatayang batay po sa Bible. At dito po sa paghahanda ng lesson na ito, isa po sa mga referensya na aking pong nakita at gagamitin ay ito, and I quote, biblical conviction
is really the product of three things that characterize the ideal church leader or the person of spiritual maturity. So pinaka-description at pagbibigay detalye sa tinatawag na biblical conviction, ito po raw ay actually ay tatlong bagay ang naglalarawan ito. At unang-una, ito po, tuloy-tuloy ko na po, ay commitment to Scripture as absolute authority. Okay, this is yung unang product, nagbibigay produkto, nagpo-produce ng biblical conviction, what I mean. So, commitment to Scripture as absolute authority. Now, familiar tayo sa 2 Timothy chapter number 3, verse number 16. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Now, ang ganda ng outline ni Warren Wiersbe yan. Bakit ang Bible ay sapat na? Sapat na. Hindi na natin kailangan pa ang ibang referensya para maging batayan ng ating pananampalataya at maging batayan ng ating pamumuno bilang mga ngaral at pagpapatupad ng patakaran para sa iglesia. Ang Bible ay kumpleto at sapat na. Sabi niya ni Warren Wiersbe, for doctrine, ibig sabihin niya, what is right? Mga bagay na tama. At totoo, nasa Bible yan. Lahat ng mga bagay na tama at dapat matutunan ng tao na tama ay nasa Bible. What is not right? Nasa Bible din yan. Sinasabi ng Bible yung mga bagay na hindi tama. At sabi nga ni Wiersbe, yun po yung reproof. At hindi po nagtatapos doon. Correction speaks of how to get these wrong things right. How to get right. Nasa Bible din kung paano itatama pagkatapos nating mabatid, malaman mula rin sa kapayagan ito na may mali pala sa atin. Mali pala yung ating pinaninindigan o ginagawa. Nasa Bible din kung paano tayo itatama. At higit sa lahat, nasa Bible din kung paano tayong mananatiling tama. How to stay right. So, pagdating po sa ministry, and especially when it comes to yung sa church, karapatan po ng Diyos yan. No, karapatan po ng Diyos yan, lahat ng nangyayaan. No, katulad po sa Old Testament, di ba, when the Lord instructed Moses to build the tabernacle, hindi ang ginawa ng Diyos, binigay lang ang lahat ng material sa kanya at bahala ka na kung anong gusto mo. Hindi, lahat ng detalye, yung sukat, kung ilang ginto, kung ano yung mga gagamiting kahoy, napansin nyo, lahat ng yon binigay ng Panginoon. Sapagat pagdating po sa pananambahan, pagdating po sa kanyang gawain, lahat ng karapatan na nandoon ay nasa Panginoon. Hindi po tayo binigyan ng Diyos ng anumang otoridad para ito ay dagdagan at lalo tigit, wala po tayong otoridad na para ito ay baguhin. O hindi po nagbabago, di ba? Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Kaya wag tayong pasaway. Di ba? Kasi ang salita ng Diyos, hindi po nagbabago yan. Kaya kung paano pong ganun po yung sistema sa Old Testament, ganun pa rin po sa New Testament. Bagmat familiar tayo sa ilang mga, ang Diyos din ang naglagay ng pagbabago patungkol dun sa mga sign gifts, di ba? Temporal gifts at mga permanent gifts. At maging yung mga offices meron sa church. Lahat po yan ay nasa Bible. At ang tangi lamang natin dapat gawin ay pag-aralan ng Bible. At sundin kung ano man ang nasasaad sa Bible. Napakahigpit ng Diyos pagdating po sa kanyang gawain. Napansin niyo po na nag-offer po ng strange fire si Nadab and Abihu. At yun lang, pinatay sila ng Panginoon. At ang linaw ng sabi doon sa Leviticus chapter number 10, verse number 1. Kaya strange fire dahil hindi yun yung apoy na inutos ng Diyos na gamitin nila. So hindi pala pwedeng basta apoy na lang. Apoy din naman yun eh. Nasunog din naman kung ano yung susunugin eh. Nagbigay din ng ilaw kung kailangan ng liwanag eh. Pero binigyang din ng Bible, hindi yon ang inutos ng Diyos. Okay? This is biblical conviction. Yung conviction na sundin ng salita ng Diyos sa kabila ng ito'y maaaring maglagay sa atin sa panganib. Naalala natin si Moses kung paanong
nauhaw ang mga Israelitas at inutusan siya ng Panginoon, nahampasin ng bato, at mula roon ay umagos ang tubig, na natighaw yung uhaw ng buong bayan. Natugon ng kanilang pangangailangan. Pero dumating uli ang pagkakataon na nauhaw ulit, dumaing ang bayan at inutusan siya ng Panginoon, this time, not to strike the rock, but to speak to the rock. Of course, pag pinag-uusapan natin mga typologies at mga significance, kasi ang doctrinal significance niya, isang beses lang namatay ang Panginoon, ay isang beses lang hampasin. At yung kausap, this is now the mediatorial and priesthood ministry of the Lord Jesus Christ, kakausapin mo na lang. Pero 2 beses pang pinalo. Gayun pa man, umagos din ng tubig. Nakainom din ang lahat, ang buong bayan. Pero sa kabila ng ganong significant result, because he disobeyed God, napakatindi ng naging epekto nito, naging consequence ito. He was not able to enter the land of promise. Why? Dahil hindi niya sinunod yung salita ng Diyos. Malinaw na nilatag at binigay na instruksyon ng Diyos sa kanya. Dahil sa Diyos, ang kanyang salita ay mahalaga. Sabi sa Psalms, He even magnified His word above all His name. Ganun po kahalaga ang salita ng Panginoon. At wala po tayong karapatan na ito nga ay baliwalain. Isa sa pinakamagandang halimbawa ay nung nakuha ng mga kalaban yung Ark of the Covenant, pero dahil hindi ukol sa kanila ang bagay nito, sila po ay sinumpa at napilitan silang ibalik at sinakay nila sa kariton. At ito'y winelcome po ng Israel sa pangunguna ni David at nagdiwang sila sa pagtanggap dito sa pagbabalik ng Ark of the Covenant. Kaya pa man, hindi po nila sinunod yung paraan ng Panginoon ng pagbibitbit ng Covenant, Ark of the Covenant. Itinuloy po nila sa pamamagitan po ng pagsakay pa rin sa kariton. And what happened? Nalubak po yung kariton at ano naging resulta? Mahuhulog yung Ark of the Covenant. Merong isa roon, si Uza, ang hindi nakapagpigil at we never question his sincerity. He tried to, di ba, he rescued yung Ark of the Covenant, hinawakan niya ito para hindi mahulog sa lupa. Kaya pa man, ano po nangyari? Hindi kinatuwa ng Panginoon. Bakit? Dahil ginawa niya, hindi ayon sa kanyang utos. Hindi ayon sa kanyang salita. At si Usa, katulad ng marami sa atin, iniisip natin mas malinis pa yung ating kamay kaysa sa lupa. He taught his hands to be cleaner than the dirt of the ground. But the hands of disobedient and those people who disregard the teachings and the instructions of God from His Word ay marumi kaysa lupa. And this caused his life na eventually kinalungkot po nito pong si David. Gayunpaman, tayo po, yung ating pong desire, ito po yung nag-sharing kami ni Pastor Edwin Tan. Ito po kasi yung nakakalungkot. Yung ating desire to bring people to the Lord Jesus Christ. And our desire for our ministry to grow. Lalo pag nakapunta tayo sa ganitong simbahan, ang laki-laki. Sana maging ganyan din yung simbahan namin. At wala pong masama, no? Pag pinagpala ka ng ganyan. Kaya lang, yung ating desire na yan, it makes us vulnerable to error. It makes us vulnerable to compromise. Kaya ano magagawa natin, di ba? Kaya iba, nakita merong isang organisasyon doon na tutulungan ang ministry mo, o may isang organisasyon doon na baka magagamit mo to reach other people, you will join all these organizations. Kahit na sa kabila ng matuklasan mo, ito from experience natuklasan ko, ito palang ito, unbiblical yung practice nito. Yung kanilang teachings, unbiblical, yung kanilang service, unbiblical. Yung isa pa, nagturo lang isang appointed leader ng gobyerno ng Yahweh Jehoshua. Lahat na nang dumalo, Yahweh Jehoshua na rin. No? Yahweh Jehoshua na rin. At naging eye-opener sa akin yan. Kaya why I joined those groups ay para ma-reach yung mga tao Di ba? Para ma-reach, para sa ministry. Pero dahil doon, sabi ko,
Especially, naalala ko yung pinost ni Pastor Edwin. Sabi ko, puputulin ko na yung aking ugnayan sa mga organisasyong ito. At kasi ministry is not primarily anthropocentric. Minsan nagiging anthropocentric ang ministry sa atin, nakapokus sa tao. Parte yan ng ministry to bring them to the Lord. Pero hindi sila yung primary purpose of the ministry. Not most especially at the expense of disobeying the Word of God. Hindi yan egocentric para sabihin magaling kang pastor, malaki simbahan mo, maraming miyembro. Egocentric, hindi po para dyan ang ministry. Ministry should be theocentric. Nakapokus po sa Diyos. Sa Diyos yan Christocentric, nakapokus kay Jesus Christ. At yan po yung conviction. No conviction meron na tinuturo sa atin sa Biblia from the Old Testament, nakapokus sa Diyos. From the New Testament, nakapokus kay Jesus Christ. At yun ang maging sa punto na sila po ay dakpin at ang iba nga po ay nabawian ng buhay. Alam natin na ang Bible, wala po noong una, wala pong mga division, chapters division yan at mga verses. Ngayon pa man, sa chapter 4 verses 1 to 6, sabi po dyan 2 Timothy, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Now, ito, mahirap po nagmamadaling ganito. Doon po sa Parañaque, nung wala pang lockdown, ewan ko lang ngayon, mahigpit po doon sa sukat. Meron po diyang no jaywalking na area. At pag ikaw aakyat ka pa doon sa, ang tawag doon yung overpass, malayo, kaya maraming nag-jaywalking. Meron isa hindi nakatiis. Kahit ang laki-laki ng no jaywalking, doon tumawid, nahuli. Pinituhan. So ginawa nung lalaki, biglang dumapa. At tapasin mo lang lumangoy. Hindi siya jaywalking ngayon, jay-swimming siya. Nung makita nung loko to kinuha yung batuta, tapos ginawa siya. Kala mo huli ka sa akin. Para lang, konting joke lang, konting minsan tayo nagmamadali. Walang tayo sa internet ng outline natin. Ang pagpipreach po ay isang solemn na bagay. It's a solemn. Why? Napansin nyo yung charge dito? It is before God and before our Lord Jesus Christ. Every time we stand on the pulpit and every time we lead the church, we should never forget that we're going to give an account to that for God. Ipagsusulit po natin sa Diyos yan. Kaya nga ang pulpito, hindi natin ginagawa sa kalokohan lang yan No? At hindi natin ginagawang karaniwang bagay. Seryoso yan. Ipagsusulit natin sa Diyos yan. Yan na yung biblical conviction natin. No? Yung pagmamahayag, pangangaral sa salita ng Diyos ay napakaseryosong bagay. At isa pa yan, ito po ay dapat na ating pong pinaglalaanan ng panahon talaga. Be instant in season and out of season. Yung solemnity nitong preaching and teaching of the Word of God, kailangan pinaghahandaan mo. And be ready anytime na kailangan ikaw ay magturo, kailangan ikaw ay mangaral. Pero higit sa lahat, dapat systematic din. Systematic. Kaya meron dito, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Systematic po dapat ang pagtuturo. Sabagay, marami po natutunan yan. Natutunan yung mga system, paano maka-atik. No? Sa ministry, pinag-aaralan ko ano yung mga pamamaraan para magkaroon ng atik. Pero hindi, kailangan po systematic. Ibig sabihin, meron pong we convince yung change sa buhay ng mga tagapakinig. We convict them as well as we comforts them. Yung po yung reprove, yung po yung rebuke, yung po yung exhort. Okay, medyo mabilis yung oras. Yung biblical conviction po is not a preference.
Iba po yan sa preference. Minsan doon po nakakatalo eh. Doon nakaka-divide, doon nakakaaway-away. Na ang trato doon sa preference, biblical conviction. Pero hindi po, magkaiba po yon. So meron akong narinig na sabi, para saan yung silya doon sa may pulpito? Kino-question nung naglalagay ng silya doon sa pulpito. Okay, wala akong biblical basis dyan, pero it's not biblically, di ba, undoctrinal at preference lang po yan sa madaling sabi. Preference lang po yan. Kaya hindi na dapat pagtatalunan. Pati yung bulaklak, sabi, hindi dapat plastic yung bulaklak. Pag plastic ang bulaklak, plastic din ang mga membro. Hindi po preference lang po yan. No, hindi na natin pagtatalunan yan. Yung, merong nagtalo-talo eh. Bakit daw kailangan may color coding pa pag may anniversary, yung mga damit na ganon. Yung mga bagay na yung mga preference lang po yun. No, hindi dapat pinagtatalunan. Kahit na kulay pink po ito, hindi po natin dapat pagtalunan. Preference nila yan eh. Hindi po yan biblical conviction na pinag-usapan. Now, quickly, yung pong construction. Pangalawa po, sabi, yung biblical conviction ay produkto po ng the construction of specific beliefs and convictions based on that authority or authority of the Bible. No, maganda sana, Pastor, no? May mga symposium tayo. Yung kagaya nung mga unang panahon, nagkakaroon sila synod na pinag-usapan. Ano ba talaga yung maging solid belief natin tungkol dito? No, solid belief. Kasi kailangan merong ganun eh. No, kailangan mapagtibay, ito ba yung position natin bilang grupo na ito ba yung ating belief na ito. Kaya importante yung historic Baptist position. Sa bagay, na-discuss na rin, nagkaroon tayo ng remove not the old landmarks. At kung meron po kayong pagkakataon, yung mga Baptist confessions, para malaman natin yung historic Baptist position talaga. Sapagkat pag atin pong binigyan pansin, marami po tayong practices, marami po tayong mga pinipiling pananampalataya. That is not Baptist historically. Hindi pang Baptist talaga eh. At may mga nawawala na. Alam niyo, isa sa nawawala, meron po akong kumpleto niyan eh. From 1524, meron pong Baptist confession na ang sabi doon, kaya lang nagkaroon 1524 na Baptist confession, kauna-unaan na Baptist. Una, ang confession natin, Bible. Ang ating Baptist confession ay Bible. Pero pilit na ina-identify tayo sa protestante, sinasabi protestante rin tayo, kaya naglabas ng Baptist confessions. Ito nga yung mga pinanggalingan ng mga Baptist confessions. Isa sa napansin ko nawala ay yung church discipline. Nawala po yung discipline. Kalauna natanggal. Ang tawag pa yung doctrine of the ban. Ibaban talaga. Meron pong hindi papasimbahin, meron talagang ititiwalag. Pero ibibigay kay Satanas, di ba, yung discipline, apat yan eh. Personal discipline, corrective discipline, practical discipline, at punitive discipline, di ba? At yung isa ay corrective discipline pala. So, apat yan eh. Yung pagtitiwalag. Na hindi po purpose para apihin yung tao. Para yung purpose ay para ma-miss nung tao yung fellowship at yung gawain ng Panginoon. Nandun po sa 2 Corinthians yan, ibigay mo pa nga kay Satanas eh. What I'm saying nangyayari ngayon ay, kaya po dumadami yung mga nag-aalisan sa church, ang dali lang umalis, kahit mga pastor kung saan palipat-lipat, kasi marami rin tanggap ng tanggap. Na hindi po nire-respeto yung discipline. Okay? Okay, may abuso rin naman sa discipline, delikado rin. Pero isa lang po yan sa naobserba natin. Kaya maganda rin, mag-aaral tayo ng Baptist history natin. No? I-reviewin natin. Alam ko pinag-aaralan na natin lahat yan. And last but not the least, ay yung pong courage. The courage to act on those convictions in faith. Now, ito po, lagi ko pong nababanggit ito, napopost ko rin sa Facebook. Pero let me close it, the topic assigned to me this way. Okay na, Pastor? Yung courage. Alam natin that during the first 2 centuries, there were over 13 million martyrs. Yung mga ninuno natin, nagbubuo ng kanilang dugo, kaya mayroong trail of blood eh. Dahil sa kanilang pananampalataya at conviction sa Word of God. That gave us an example to follow. Pinakita po nila sa kanila pong conviction na ito,
Kung sino ang Panginoon sa kanilang buhay. Kung ano ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Marami sa kanila, they were cruelly tortured. Alam natin, iba ay tinatali pa ng pabisaklat, tapos susugatan yung tiyan, lalagyan ng mais, tapos papakawalan yung mga wild boars na matagal nang hindi nakakain at kakainin ng buhay kasama ng kanilang mga laman. Marami sa kanila ang ginagawang gladiators para patayin ang isa't isa. Alam natin yung mga kasaysayan na yan naituro sa atin yan sa Bible School. Parte yan ng ating pag-aaral. Marami sa kanila ginawang human torches. Marami sa kanila ang pinugutan ng ulo. Pero alam natin na hindi ito panahon ng pagkatalo. These were not times of defeat. Bakit po? Yung mga tao ito, they died praising the Lord. Yung mga taong ito, they died quoting scriptures. Yung mga taong ito, they died preaching the word of God. They died in victory. Sila po'y namatay ng may katapatan. Ito po yung issue. All they have to do in order to survive was to compromise. Yun lang kailangan nilang gawin. Pwede na sabihin, Lord, alam mo naman laman ng puso ko. Sasabihin ko lang sa kanila, tinatalikuran kita. Pero alam mo naman puso ko, hindi kita tatalikuran kailanman. Mas magagamit mo ako, Lord, ng buhay. Marami pa ako maaabot na ibang tao. All they have to do are to say those things, to compromise. Pero, they chose to die. They chose to die and meet their Savior unashamed, rather than live a while longer. Ano ibig natin sabihin dito? Mas pinili pa nilang mamatay na malinis at hindi nagtatraidor sa kanilang Panginoon na namatay sa kanila at sa biyaya ng Diyos ay nagligtas sa kanila kaysa mabuhay pa ng konti. Maging sa ngalan ng ministry. Ang tanong sa atin ngayon, tanong ko sa sarili ko, where is that crowd now? Where is that crowd that has conviction and decides to be faithful regardless of the cause? Ang laki ng responsibilidad meron tayo. There never has been a generation of Christians with more opportunity than this generation. There never has been a generation who has faced less opposition to hold them back than we do. Yet there probably has never been a generation that was so indifferent to the cause of our Lord Jesus Christ. Salamat sa Panginoon sa mga malalaking gusali. Pangarap din natin yan. There's nothing wrong with that. Maraming miyembro, magarang sasakyan, malaking suporta para makatulong ka rin sa iba. But this is the kind of people kung saan takot ang dyablo. Hindi takot ang dyablo sa malaking simbahan. Hindi takot ang dyablo sa maraming pera. Hindi takot ang Diyos sa maraming tao. Takot ang dyablo sa maraming tao. Pero takot ang dyablo sa mga taong naninindigan sa kanilang biblical conviction. Kahit na sila maghirap, kahit na sila itanggihan, kahit na sila ibilanggo, kahit pa sila patayin, sapagkat ang kanilang tinitingnan ay ang Panginoon na siyang pinakamahalaga sa lahat. Kung babalikan po natin yung istorya ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan, isa lang ang masasabi ng Daniel din dun They that know their God shall be strong and do exploits. Kilala nila ang Diyos. At yung pakilala nila sa Diyos, yun ang sapat na nagbigay sa kanila ng lakas to do exploits. Alam yung exploits, hindi exploitation Kabayanihan. Ito po yung talagang issue rito Kung talagang kinikilala natin ang Diyos, ang Diyos soberano, ang Diyos matalino kaysa sa atin, hindi tayo magaling kaysa sa Diyos. At ang Biblia, salita ng Diyos, hindi po natin babaliwalain ang kanyang salita. Hindi po natin ipagpapalit sa ano paman. Hindi po natin ipipilit yung ating paniniwala, yung sinasabi ng mundo. Dahil siya ang Diyos. Siya ang Diyos at siya ang dapat masunod. Siya ang layunin bakit nandito tayo in the first place. So biblical conviction is to be willing
to die for the Word of God, for God's glory, para sa kapurihan po ng Panginoon. So marami pong salamat.